welcome po sa ating YouTube channel. Okay, so ngayon nandito po ako ngayon sa ito sa ating background music, background ano natin dito sa ating green screen ulit. Ayan, so hindi ko pa to na i-vlog dahil marami tayong ginagawa. Naglinis pa po kami ng bahay dahil ang dami putik talaga nung nagdaang unos. Ayan, so nung nagdaang bagyong Karina. So ngayon po ay nagtataka po ko hindi po ako nagtutupad. Okay, so hindi po ako nagtutupad. Ayan, so kasi ganito daw yung t-shirt daw ng tupad. So t-shirt lang po ito. Ayan, so ngayon ho ay ipapakilala natin po ang ating DJ. Ayan, so nagtataka ko po kayo kung bakit ito yung background image natin dito sa likod. Ayan, so ito po yung Semirara Island na malapit po sa Kaluya Island, sa Antique. Ayan. So bago natin i-feature itong DJ na ito, kung bago ka lang po sa channel ko, huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-hit ang notification bell para updated po kayo sa mga videos ko. At huwag niyo po akong kalimutan i-like sa Facebook. Okay, so kami mag-activate na ako ng TikTok someday. So ito, i-feature natin po ito si Reggie Tablante. Ayan, Reggie Tablante, one of my so naging friends sa kami niyan. So kung natatandaan niyo po yung mga nagdaang vlogs ko, ni-react natin po yung 7 watt FM transmitter niya sa Semirara Island. Siya po ay hindi pa po nag-uumpisa po na maging isang DJ. Parang hobby niya po ito. Yan. So hobby niya po yung pagiging DJ niya on his house sa Semirara Island. Yung 99.9 Ka-Isla Radio sa Semirara Island. So yung ang bahay niya ay ginawa niyang, ang kanyang kwarto ginawa niyang studio. Nagtayo siya, nag-umorder siya na online ng 7 watt transmitter, then antenna, then other equipment, di ba? Like V8, microphones, ayan. So ngayon si Reggie Tablante, binahagi natin sa kanyang vlog. Kung meron po siyang YouTube channel, pero inactive po siya dahil nagra-radyo na po siya ngayon sa kanilang sa Kaluya Island. Government na po ang kumuha sa kanya bilang radio DJ ng Radyo Kaluya. Ayan. So 103.3 FM. So siya po ay nag-ambag din po. Ayan. Na maging DJ, transmitters, na ng transmitter, I think. Ayan. So hindi ako nagkakamali. Ayan. So lahat ng equipment para maitayo lang ang Radyo Kaluya sa 103.3 MHz sa FM band pa rin. So para marinig din siya. So ngayon DJ na po siya ngayon sa programa niyang Lecheng Pag-ibig to. Yan po, pinili niya po yung kanyang programa. Di ko alam kung anong oras siya umi-ere. So ngayon umi-ere pa po siya hanggang ngayon. So I think di pa siya umi-ere dahil nagkaroon din sa kanilang kuryente, sabi ko dahil one of my friends now is only my friends na rin siya sa Facebook. Ayan. So sabi ko sa kanya, try nyo mag-solar power para tuloy-tuloy ang broadcast ninyo for day to night, sabi ko. So papasokin niya rin yan at mag-i-improve yung kanilang stasyon from community electricity. Now sana ay mag-convert sila sa solar energy para tuloy-tuloy yung broadcast nila for day to night. Meron silang solar generator, meron silang tapos ikakapit sila sa transmitter para may power, and then tuloy-tuloy ang broadcast.
Radyo Kaluya. So, I think sana makakapunta po ako dyan sa Kaluya Island para makita. And then sa Semirara Island. So, sana kumita po itong YouTube natin. So, supportahan niyo po ako. Ayan. So, supportahan niyo. Meron din po siya YouTube. Subscribe niyo rin po siya. JTV Vlogs. Ayan. So, ayan ha. So, support niyo rin po siya para tayo ay para sama-sama tayo. Para kahit di siya inactive, support niyo pa rin siya. So, siya thousands of subscribers na siya. So, sa kanyang and then yung views niya I think konti na views niya, pero panoorin niyo po kung paano po magtayo ng sariling radio station. Parang katulad ko rin po na nangarap din na magtayo ng sarili kong station ng radio kahit pa paano. So nangarap din siya dahil napahanga sa radyo, music lover din siya, di ba? And tulad ko rin, naisipan ko rin po ito. So, ito, ikukwento ko po sa inyo kung paano ko po na isipan ko pong magtayo. Ayan, so, sa ang ganitong pangyayari ko. So, 2017, nakinig po ako sa Pasay City ng Radyo Contra so 107.1 MHz. At ako po ay umattend ng cosplay event. So nagdala po ako ng analog TV na TV phone na Cherry Mobile. I think D35i po yun. So ginabi ko yun, gumamit ako ng FM. Sinadya ko pong na nag-scan ako ng ilang stasyon doon. Kasi ang priority ko po dito yung Love Radio, Just FM at Easy Rock na nandun din po sa PICC sa Pasay. Yan po sa SMX, nasa SMX Convention Center ko, pero yung station ng MBC ay nasa PICC sa Star City. Magkatabi lang po yun. So, nag-scan ako at dahil nasagap ako ng 107.1 MHz. Sila po nagpapatagdo ng anime music, which is sa Pasay na maririnig, and then sa Baclaran sa Paranaque. Napunta rin ako ang Baclaran Paranaque, sobrang linaw din po yung kanilang broadcast. Pagdating nyo po doon sa ibang lugar, wala na. Yan. So, hindi na po maaabot. Kahit dito po sa Valenzuela, hindi na po naaabot ng stasyon na po yun. So, southern part ng Pasay, ng Metro Manila maririnig. So, ngayon, habang pinapakinggan ko yun, pinakinggan ko sila online streaming din sa computer shop. Wala pa akong Android phone nun So, okay, so nandun ako sa computer shop. Nag-type ako doon sa Google na FM transmitter. At nagulat po ako na meron na palang nagbebenta online ng mga FM transmitter na gawang China. Is it a CZE, Neo RS Neo, yan, yung mga ganon, ayan, Reketes, yan. At dami pagpipilian doon. So sabi ko, paano kaya kung magtayo ko ng sarili kong stasyon ng radyo? Ayan, so, naisip ko na po ito. Nag-ipon po ako 2017 ng pera para may pambiling ganon. So, mahirap po talaga. Mag-ayos ko pa ng mga studio. Ayan. Ngayon, mag-ayos ako ng studio, pero sa itaas na po. Sa third floor na po ako ngayon. Ayusin ko na po yung third floor. Hindi na po dito sa baga na to dahil binahanap po ito. Ayan. So, ngayon, gagawa po ako ng studio, then magtatayo ko ng transmitter ko. So, ngayon, doon ako transmitter yung studio ko. Then, aayusin ko yung tower ng antena. So, naitabi ko po yung ating antena. Ayan, so, naitabi ko po yung antena natin para may pagawa natin ng dipole antena. So, ngayon, ayan, so, naisipan ko po yun. Nag-design, na po ako, nag-download na po ako ng mga music, and nagtabi ko naman po yung mga dinownload natin music sa SD card at sa USB flash drive. Ayan. So
abangan natin po yan kung paano po tayo magtatayo ng stasyon ng radyo dito po. Ayan. So yun. So, and the rest of the history, doon ako na interesadong bumili ng FM transmitter and the other equipment. Yan. Si Kuya G naman, pinag-ipo niya kasi may trabaho din siya eh. Hindi ko alam kung ano iba't iba niyang trabaho, pero ang alam ko lang ng ang trabaho niya ay DJ siya sa radyo. Yan. Dati sa Mindoro yata yun, sinabi niya sa atin. So, ayan, so yun. So, inipo niya yun at bumili din siya para sa kanyang sarili. Panlibang lang po. So, ayan po, si Kuya G ang ating na-feature po natin dito. Sana babati natin pala si Reggie Tablate, si Kuya G Vlog. Shoutout sa'yo. Ayan, so, yun, that's the rest of the history. Dapat nakilala natin po ng mahusay na mabuti si Kuya G, Reggie Tablate. So, sa ngayon, yun lang po ang ating vlog sa atin. Pinakilala natin ang DJ na si Reggie Tablate. So, yun lang po. 2 minutes lang po tayo. So, kung bago ka lang po sa channel ko, don't forget to like and subscribe and hit the notification para updated po kayo sa mga videos ko. And don't forget to like me on Facebook. Okay, so yan. Shoutout kay Kuya G Vlog ulit. Ayan, so, siya ay nakilala natin ngayon sa taga Kaluya Island sa probinsya ng Antique, si Kuya G, Papa G. Papa G Vlogs, yan. Okay, subscribe niyo po si Kuya G Vlogs. Ayan, JTV Vlogs po ang kanyang pangalan. So yun lang po. So, see you on the next video po. Kung sino natin makikilala ng mga DJ na makikilala natin. At kilala natin si DJ Miku. At nakilala natin si Reggie Tablate. This is Check Lulu Kabang Vlog. As always, thanks for watching. Uy pare, nakita mo bang medalya ko? Bigla na lang nawawala. Medalya? Anong medalya yun? Yung medalya na napanunan ko noong championship game sa eskwelahan natin. Grabe naman yun. Sino kaya ang magnanakaw? Makalipas ang ilang araw, may nabalitaan ang lalaki tungkol sa medalya niya. Pinapahayag ngayon ng pulisya ang pagkakatakip sa isang magnanakaw sa eskwelahan na nagnakaw ng isang medalya. Hindi napigilan ng lalaki ang kanyang sarili at agad siyang pumunta sa pulisya upang makipag-usap sa suspect. Bakit mo ninakaw ang medalya ko? Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga yun sa akin? Pasensya na pare. Kailangan ko lang ng pera. Kaya nagtangka akong magnakaw. Pero hindi mo dapat naisip yun na mahalaga rin ang pinaghihirapan ko para makamit yun. O, kayong dalawa, maaari kayong lumabas na. Sa huli, nakita ng lalaki na hindi lamang ang medalya ang mahalaga, kundi ang kanyang pagpapahalaga sa mga bagay na mahalaga sa kanyang buhay. At sa halip na magalit, pinatawad niya ang magnanakaw dahil sa kanyang pagkakamali. Sige pare, hindi kita kakasuhan. Sana lang ay magbago ka na. Salamat pare. Hindi ko na uulitin yun. At iyan ang isang aral sa pagpapahalaga sa mga bagay na mahalaga sa atin
Hanggang sa muli, mga kaibigan. Bigyan mo ng buhay yung kwan, yung boses mo.